inaalam nila. Kamusta ba ang kalagayan ng mga Pilipino? Kamusta ba ang kabuhayan natin dito? O ito po, ibinabalita na namin sa inyo mga OFW na ang Pilipinas po ay ipinagmamalaki natin sa ating lahat, sa buong mundo. Ayan na, malaki. Pinagmamalaki natin ang pagkalaki-laki pong utang ng Pilipinas. Makatapatay tayo dyan. 16.752 trillion pesos. Kaya bayaran ng mga OFW yan. Tagal na kami nagbabayad. Oho. Ito po yung ating outstanding debt. Oho. At ito daw po ay record high utang ng Pilipinas hanggang noong katapusan ng Abril. Batay po sa datos na nilabas ng National Treasury. Umaabot daw po sa 16.752 trillion ang ating outstanding debt, national government. Mas mataas pala ito ng 0.41% kumpara sa 16.68 trillion pesos na naitalang utang noon hanggang katapusan ng Marso. Umakyat daw po sa 11.59 trillion pesos ang domestic debt. Utang panloob. Ano ha? Habang ang utang panlabas ng bansa nasa 5.16 trillion pesos. Kaya yung 11.59 plus 5.16, yun po ang naging kabuuan. Pero, alam po ninyo, huwag kayong masipayo, huwag kayong malungkot. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Tama. Habang may buhay, may May utang. problema. May utang. Sa kabila po kasi ng paglobo ng ating mga bayarin, tinitiyak po naman ng National Treasury. Yun. Ang bansa ay tumatalima, ang pamahalaan sa disiplinadong pagbabayad utang. Yeah. Yun hong ating pananagutan. Hindi tayo umaabot sa due date. Yan. Si Judith, hindi natin kasama si Oho. Judith. Yan. Yan. Pero isa lang ang bagay na tinitiyak natin dito, Kuya Benny, Kuya Nelson, tayo, kahit simpleng mamamayan, 1 plus 1, mas malaki po ang ating ginagastos kaysa sa ating kinikita. Opo. Well, paano natin ngayon maayos yan? Oho. Maayos lamang natin yan kung magkakaroon ng maayos na management ang ating gobyerno sa ating mga negosyo, Oho. sa ating mga hanap buhay, sa ating mga export. Nakita nyo naman, ano bang number 1 export natin? Number 1 export natin, tao. Mamamayan natin. OFW. Yes. Diba? So, Alam mo kung wala tayong OFW, Kuya Benny, Kuya Nelson, Wala na. Wala na. Uwian na. Malamang, magpautang, walang gusto magpautang sa atin. Di ba? Yes. Oo. Yun na lang talaga bumubuhay sa Pilipino, yung OFWs natin. At Yes. yung susi sana, para lumakas ang ating export Oo. at mabawas-bawasan yung ating duties sa pag-i-import Oho. at maka-reserve tayo, maka-ipon tayo ng dolyar na pambayad. Oho. Yung agrikultura, hindi naman po na asikaso ng mabuti. Alam mo, harapin na natin ng totoo talaga. Agrikultura talaga susi ng Pilipinas. Huwag tayong yun yung kayamanan natin Di ba? Dati tayo nag-export ng bigas. Oo. Bakit ngayon tayo na nag-i-import? Kasi may mga bansang agricultural country, Kuya Nelson, ito, experience yun naman yan eh. Yun ang kanilang kinapitalize eh. Ang problema sa Pilipinas, wala tayong kapital. Wala tayong i-capitalize. Pero sa totoo lang, ang ating dapat i-capitalize, agrikultura din.